Muli magandang hapon sa bawat isa at nais ko pong dalhin sa inyo muli sa hapong ito ang salita ng Diyos at pamamagatan natin ang ating pag-aaral na work out your salvation. Now, in the past centuries, many priests and monks were taught na para ikaw ay maging spiritual o ma-consider na malapit ka sa Diyos, kinakailangan lumayo ka sa mundo. You must withdraw from the world, no? And as a result, marami sa kanila, yung mga monghe kung tawagin, ay nag-i-spend ng kanilang time sa mga bundok, sa mga kuweba, sa wilderness, sa mga isolated places para hindi sila magkaroon ng contact, no, sa mundo na paniwala nila kasi baka makaminate yung buhay mo, no, mahawaan ka ng karumihan ng ating mundo at na sa kanilang kasalanan. However, brethren, ang Biblia ay hindi sumusuporta sa ganitong klase ng paniniwala pagdating sa spirituality. Ang totoong karanasan ng biyaya ng Diyos, naturally, ay dapat mag-lead sa atin sa buhay na nagre-reflect ang isang magandang patotoo sa harapan ng mga tao. Kung ikaw ay lalayo, pupunta sa bundok, pupunta sa mga kagubatan, at lalayo sa mga tao, papaano makikita ang iyong patotoo na ikaw nga ay nasa Diyos o ikaw nga ay malapit sa Diyos? So, hindi ito ang tamang paraan ng pamumuhay bilang Christian. So, ito, kinakailangan, ikaw ay manampalataya kay Kristo at nandoon ka pa rin sa mundo at makita ng mga tao sa paligid na meron kang buhay na kakaiba. Ang ibig sabihin, nakikita nila na ikaw ay iba kaysa sa kanila. Christianity is not merely a set of beliefs or to affirm or rules to observe. It is a way of life. It is an identity that we are called to live out before a watching world. So, if we are to conduct an interview sa ating mga kapitbahay, no? Halimbawa, mag-interview tayo, ano kayang masasabi ng ating mga kapitbahay sa kapatid na ito? No, siyempre, hindi natin interviewin yung mga taong talagang galit sa Kristyanismo, no? Huwag natin silang interviewin yung mga talagang adamant o pwede nating sabihin hostile sa Christianity. Siyempre, iba sasabihin lagi niyan. Pero siguro yung mga tao sa paligid, yung mga kilala mo, yung mga nakakakilala sa iyo, mga siguro ay nakakausap ka rin lagi. Ano kaya ang masasabi nila sa iyo? No? Sasabihin kaya nila na itong taong ito ay isang taong may paninindigan. Ginagawa niya yung kanyang best para tumayo sa tama. Yun kaya ang sasabihin nila. O kaya, sasabihin kaya nila na, may quality talaga yung taong yan. Napaka-honest, may integrity, matulungin, peace-loving. Walang kaaway yan dito. No? Ay, ito, mga nag-aaway-aaway mga kapitbahay, pero kami, yan, taong yung walang kaaway. So, ano bang sasabihin nila? So, maganda rin na meron talagang patotoong naipakikita tayo sa ating paligid na naiiba sa mga tao sa mundo. Now, sa pasimula ng chapter 2 ng Aklat ng Pilipos, mapapansin nyo na nag-present si Apostle Paul dito ng mga profound truths, no? And doctrines about Christ, yung kanyang pagiging Diyos, His deity. And then, His humanity, His humility, yung kanyang sakripisyo doon sa krus, yung kanyang kamatayan, and then after that, sabi, siya ay itinaas, itinanghal, binigyan ng pangalang higit sa lahat. His exaltation. Yun ang presentation ni Paul. But these are not given merely for us to become well-versed in theology. So, if you want to know Christ in His person and works, Philippians chapter 2 is one of the best chapter to present about the theology about Christ or yung Christology, no? Pero ito pinresent ni Paul para well-versed lang tayo sa theology, no? O kaya meron tayong knowledge. These truths serve a deeply practical purpose. They are meant to shape our attitudes. They are meant to mold our character and influence upang tayo ay mabuhay at makarelate sa iba ng nararapat ng tama. So yung narinig na ninyo siguro yung kasabihang ng mga Christian, sound doctrine should always lead to sound living.
sound doctrine should always lead to sound living. Ang isang tamang paniniwala o doktrina ay dapat nauuwi sa tamang pamumuhay. At sa pagkakataong ito, nais ko pong dalhin kayo sa Philippians chapter 2. Basahin natin ang verses 12 to 13. Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Sabi ko sa Tagalog, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Ito ang salita ng Panginoon. Now, pansinin nyo na nagsimula si Pablo doon sa salitang therefore. Yan ang sabi sa Ingles. At sa Tagalog, kaya nga. Yung salitang therefore ay nagsisignal ng conclusion o response. No? Pwedeng i-translate ito sa ibang salita na because of this. Dahil dito. Therefore, or because of this. So, ang punto doon, in the previous verses, pinakita ni Apostle Paul kung paanong si Jesus Christ ay nagpakababa at sumunod sa kalooban ng Diyos to the point of death. Even a death on the cross. Therefore, yan ang sinasabi ni Paul, therefore, work out your own salvation. Work out your own salvation. Isagawa ninyo ang inyong kaligtasan. So, merong connection yung sound doctrine about Christ, pero hindi itong sound doctrine, hindi ito para academic lang, hindi abstract, no? Maraming mahihilig sa, di ba? Sa theology, eh. Maraming mahihilig mag-discuss ng mga bagay na may kinalaman sa theological matters. And that's good. And that is not bad. Pero sana, wag nating tingnan ito as purely academic exercise, kundi dapat tingnan natin itong mga sound doctrine na ito na magta-translate sa practical Christianity. Sound doctrine must always lead to practical Christianity. So yung pinaniniwalaan natin patungkol kay Kristo, yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagpapakababa, yung kanyang pagsunod, yung kanyang sakripisyo, dapat may impact yan sa pang-araw-araw na buhay natin. Yung theology natin ay humuhubog ng ating pag-uugali, humuhubog ng ating behavior, at ng ating relationship sa isa't isa. Ang tawag natin dyan, sa isang salita, sanctification. Sanctification. Ang pagpapabanal. At yan ang mensahe na gusto kong bigyan diin ngayong hapong ito. Sanctification is our responsibility, empowered by God's mighty aid. Sanctification is our responsibility, empowered by God's mighty aid. Yung pagpapabanal, tungkulin natin yan eh. Trabaho natin yan. Pero, hindi natin trabahong mag-isa. Merong makapangyarihang Diyos na tutulong sa atin para tayo ay mabuhay ng may kabanalan, lumago sa kabanalan, at mag-itanghal sa pamamagitan ng buhay natin ang kabanalang inaasahan sa sino mang nanampalataya kay Kristo. So, may dalawang bahagi ang gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon. First, we will be looking at the Christian's duty of sanctification enforced. Pangalawa, the Christian duty of sanctification empowered. No? Enforced and empowered. Verse 12. Therefore, sabi ron sa verse 12, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Now, pansinin niyo, unang-una rito, yung recipient. Sino yung kausap ni Paul? Yung recipient. The recipient is, sabi niya rito, my beloved. My beloved. Alam niyo, napaka-tender nung salitang yun. No?
Tender, loving words talaga yung salitang my beloved. Sa Tagalog kasi, mga minamahal. Di ba? Mga minamahal. Yung salitang yan, mga kapatid, ay nagre-reveal ng malalim na affection sa puso ni Paul doon sa mga taong kinakausap niya at doon sa mga taong sinusulatan niya. Hindi lang sila basta kapatid ko, sila'y minamahal ko. Minamahal kong kapatid. My beloved. And brethren, the term beloved reflects a sense of genuine concern and care. When you say my beloved, it means I care for you. I have a deep concern with your situation because you are my beloved. And notably, in the New Testament, whenever the word beloved is being used, hindi siya ginagamit sa mga unbelievers. Ginagamit siya sa mga fellow believers. Mga totoong Christian. So ito ay isang special term reserved for those who share in the blessing of God's saving grace. It indicates a unique bond between the redeemed. Meron tayong relationship no? Bilang mga tinubos. Meron tayong unique relationship bilang mga magkakapatid. And this reminds na yung relationship nating ito ay hindi dapat lamang maipakita sa pamamagitan ng pagtawag natin sa isa't isa, sister, brother, sister Lisa, brother Sam, sino bang pwede natin? Sabihin ko sana, brother, Diway. Pag ganun ko, lalaki pala to. Sister Lisa, di ba? O Brother Jericho. Hindi lang dapat doon na i-express sa pagtawag mo ng brother and sister, no? Kundi itong salitang itong beloved ay nagpapahayag ng love, ng care, ng desire to help them grow in grace. Di ba? And alam nyo, mga kapatid, yung hangarin natin sa isa't isa bilang magkakapatid, natutuwa tayo na sana lumalago ang bawat isa, no? Tumitibay yung bawat isa, no? Nagiging maayos ang buhay ng bawat isa. Nakita na ba kayo ng mga tao na pag kinakausap mo at kinasabihan mo na, uy, alam mo, ang ganda ng bahay ni ngayon nakita ko? May mga ganyan kasi sa kapitbahay. Alam mo yung bahay ni nakita mo, ang ganda bagong-bago. Naku, ang reaction Naku, alam ko kung saan kumuha ng perang pampagawa yan. Parang ganyan. Hindi natutuwa. Yung gumaganda yung buhay ng iba, hindi natutuwa. Alam mo ba na si nakagraduate na? Alam ko lang puro pangungopia yan. Parang walang kagalakan sa nangyayaring mabuti sa ibang tao, di ba? Pag tinatanong mo mayroong negative na papasok agad. Mayroong sasabihin hindi maganda. No? Yung, ay, alam mo ba na, nakapasa si sa exam? Ay, ilang beses na nag-take yan, ngayon lang nakapasa. Parang ganun ba? No? Instead na matuwa Ang punto ko, mga kapatid, hindi ganun yung dapat nararamdaman natin sa bawat isa. Pag may lumalago, natutuwa tayo. Gumagaling yung isang kapatid, mas magaling pa siya sa'yo, ay natutuwa ka. No? Threaten ba ako kung mas magaling na si Alfred kaysa sa akin? Mag-preach? Mag-teach? Hindi ako threaten. Natutuwa ako. Totoo yan sa puso ko. Threaten ba ako kung magaling na mag-Bible study si Robert kaysa sa akin? Hindi. Hindi ako matitreaten. Natutuwa ako. Gusto ko ang bawat isa ay gumaling, humusay, lumago pagdating sa kanilang relasyon sa Diyos. Tama ba yon, mga kapatid? Dapat ganun Because we are beloved. We love each other. And Galatians chapter 6 verse 10 says, so then, as we have the opportunity, let us do good to everyone. And especially to those who are of the household of faith. So makikita natin, may priority.
maging mabuti ka sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Now, I mentioned, brethren, bakit ko naman binigyan pansin pa yung salitang beloved dito? Kasi alam ko, mga kapatid, na maaaring hindi ko matatawag na beloved ang lahat na naririto. Sana matawag ko kayong lahat beloved. No? Sana lahat ng mga maaaring nanonood sa atin dito matawag kong beloved. Pero maaaring hindi. Kasi maaaring hindi mo pa nararanasan ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa buhay mo. Maaaring hindi mo pa talaga naintindihan yung ginawa ni Kristong pagtubos sa mga makasalanan. Baka hanggang ngayon stranger ka pa sa faith. Kaya maaaring hindi pa kita pwedeng tawaging beloved. Pwede kitang tawagin sa pangalan mo. Pwede akong magpahayag ng pag-ibig sa iyo, malasakit sa iyo, pero I don't think I can call you beloved, no? In view of what the New Testament says about beloved. Kaya, siguro, ang pwede kong sabihin sa iyo, no, hindi yung work out your own salvation, kundi, ang sabihin ko sa iyo, repent and believe in the Lord Jesus Christ. Only then you will truly know what it means to be called beloved. Kasi pag nanampalataya ka sa Panginoon, ng totoo, doon mo lang talaga mararanasan at maiintindihan ano bang ibig sabihin ng pagiging beloved. Na ikaw ay hindi lamang beloved bilang kapatiran, kundi beloved ka sa harapan ng Diyos. No? So, yun po yung unang gusto kong sabihin. Yung recipient, sino? Mga beloved, mga Christian, mga totoong mananampalataya. Tingnan natin yung kahulugan ng salitang work out. The meaning of the term or the phrase, work out your salvation. Alam nyo, itong salita ito ay unfortunately becomes a launching pad. Parang pwede nating sabihin naging diving board ng marami para sa kanilang mga maling pagtuturo pagdating sa kaligtasan. No? Sinasabi ng iba, o kita mo, sabi rito, work out your salvation. Ibig palang sabihin, may bahagi ka sa kaligtasan mo. Hindi ito purely gawa lang ng Diyos. Kasi sabi, work out your own salvation. So may bahagi ka. Di ba? Ano bang tinuturo natin dito? Lagi. Wala kang ambag sa kaligtasan mo. Purely gawa lang ng Diyos yan eh. Tama? Pero bakit ngayon, ang sabi ni Paul, work out your own salvation. Oh, eh di may bahagi ka. Di tama. Siguro yung paniniwala ni Pelagius at ni Arminius, ano paniniwala nila? That man has the power to choose God to be saved. Yan ang paniwala nila eh. However, if we carefully examine what Paul says in Philippians chapter 2 verse 12, ano yung makikita natin? The verse does not say, work for your salvation. Hindi yun ang sinabi. Na magtrabaho ka para sa kaligtasan mo. Or, work toward your salvation. O magtrabaho ka tungo sa kaligtasan mo. Or work at your salvation. O magtrabaho ka sa kaligtasan mo. Rather, ang sabi, work out your salvation. That means, salvation is already present. Kasi sabi, work out. Salvation is already present, already given. Nasa iyo na. Kasi wala kang work out kung walang pumasok sa loob, di ba? No one can work out what God has not first worked in. So, dapat may nangyari muna. So, pag may nangyari sa loob, meron kang ipapakita sa labas. Yun ang sabi ni Paul dito. So, hindi niya sinasabi dito mayroong man's part, may God's part, no? May yung kaligtasan, gawa ng Diyos at may bahagi ka ron, may ambag ka ron. Kundi sinasabi niya rito, ligtas ka na. Ipakita mo ngayon na ikaw ay ligtas. Show off now that you are truly saved. Pakita mo ngayon. So, ang tinutukoy ni Pablo rito ay outward conduct. Believers are to show out, to live out, to express outwardly what God has already done inwardly. So,
yan ang dapat na maging malinaw sa atin. So, nung ang tao ay nagtumugon sa panawagan ng Ebanghelyo, tinanggap niya ang biyaya ng kaligtasan kay Kristo, na maring wala namang nangyari, no? Yung pa rin ang itsura niya, no? Yung pa rin ang galaw niya, yung pa rin ang kilos niya, wala namang drastic na nangyari eh. Pero, dahil meron siyang pananampalataya, no? Maring meron pa rin siyang problema, meron pa rin siyang struggle, meron pa rin siyang kahinaan, meron pa rin siyang mga lingering thoughts, pero dapat may pagbago na. Meron na siyang pagbabago sa lahat ng ito. Nakakaunawa na siya ng mga bagay na hindi niya nauunawaan ngayon. Nagiging conscious na siya sa mga bagay na hindi siya dati conscious. Yung kasalanan na dati ay baliwala sa kanya ngayon, may na sa kanya kapag ito ay nagawa niya. Hindi na siya mapalagay at ito'y kanyang pagsisisihan. At hindi na siya komportable sa anumang bagay na mali. May pagbabago. Bakit? Sapagkat ang banal na espiritu ay nananahan sa kanya. Hindi lang bilang tatak na siya ay tinubos, kundi yun ang tumutulong sa kanya para i-convict siya sa kanyang kasalanan. Sa tuwing siya ay matutukso na gumawa ng mali, sa tuwing tayo natutukso na mag-isip ng hindi tama sa kapwa-tao, sa tuwing siya ay natutukso na hindi gawin ang kanyang responsibilidad bilang Kristiyano, andun ang banal na espiritu na nagpapaalala sa kanya. Nagbibigay ng conviction sa kanya. And the Spirit begins the ongoing work of sanctification. Tinutulungan siya na maintindihan na yung kaligtasan na kanyang tinanggap ay dapat maipakita niya. Hindi niyang itinatago niya lang ito. It must be expressed in action through a life that increasingly reflects the character of Christ. So yan ang ibig sabihin ng workout. No? Kasi ginagamit ng iba na sinasabi nga na, yan, may bahagi ka pala sa kaligtasan. Hindi. Ibig sabihin, meron ka ng kaligtasan at ito ay ipapakita mo at ito ay ipamumuhay mo. Tapos, tingnan natin sa pangatlo, yung condition. Ang sabi ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. With fear and trembling. Ano bang ibig sabihin nun? With fear and trembling. It does not mean that we work out our salvation because we are afraid God might take it away if we fail. No? Yung bang para bang, kinakailangan mamuhay ako ng tama kasi baka bawiin sa akin ang kaligtasan ko. No, bigay bawi. No, parang isang kriminal na, 'di ba? Takot na takot siya sa alagad ng batas. Kaya tago siya ng tago para hindi siya mahuli. Kasi para sa kanya dreadful na mahuli siya o ma-confront siya ng mga alagad ng batas. Rather, yung fear na to ay ibig sabihin ay reverence. No, reverent awe. A deep awareness that what is at stake here is the honor, the holiness, and the name of God. Natatakot ka na ngayon na yung pangalan ng Diyos ay masira, mapintasan. No? Lalo pa nga ang mundo natin, naghahanap lagi ng kapintasan. Sa'yo, tinan nyo, marami mga tao maaari sa paligid nyo, ginawa nyo ng mabuti. Pero isang maliit lamang na ginawa nyong mali, yun ang maaalala nila. At sasabihin nila, ganyan ba yung Christian? Na? Ganyan ba yung nagbabasa ng Bible? Ganyan ba yung mga born again? Diba? Ganun kagad, Maliit lang naman. Maaring nagkamali ka. No? Maaring meron ka lang siguro na na hindi nila nagustuhan isang maliit na bagay, di ba? Ang dami na kagad pwedeng isipin nila sa'yo. Nakakalimutan na nila na maaaring nagawan naman sila ng mabuti sa nakaraan. So, ganun At ganun din ang takot natin pagdating sa pangalan ng Diyos. Ayaw nating masira yung pangalan ng Panginoon sa mata ng mga tao. Ayaw nating masira yung honor ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin dito ng pagiging, yung trembling, yung fear and trembling, yung bang, alam mo,
Napaka-sagrado ng pangalan ng Panginoon. Dala-dala ko yung pangalan ng Panginoon. Sa isang pagkakamali, baka masira ko at masira yung pagtingin ng mga tao sa pangalan ng Panginoon. It also mean na yung humble recognition na tayo mahina, tayo ay marupok, no? At we can grieve the very God who loved us and save us. Right? And this fear is not driven by terror. This fear is driven by reverence because we have a high regard to God's name. Knowing that we can grieve the very God that we love. This fear is not, as I said, this is not driven by terror, but by reverence. Not by guilt, but by gratitude. It is a trembling that arises from the weight and wonder of being called to live for a holy God and a sincere desire not to dishonor His name. Kaya sinabi niyang with fear and trembling. Meron ako nabasa na isang kwento patungkol sa isang lalaki na yung humble beginning ba, yung trabaho niya sa noon, mababa lang sa gobyerno. Pero matapat siya sa kanyang trabaho, parang nasa military, pero parang naglilinis lang siya lagi ng CR, no? Naglilinis ng paligid. Ganoon naman sa military, pwedeng ganoon ang trabaho mo, naglilinis ka, nagda-drive ka lang, no? Pero ang ginagawa niya ng may katapatan. Lahat ng trabaho, ginagawa niya ng maayos, hindi siya nagrereklamo. Sumusunod siya sa mga may authorities. At biglang-bigla, he was appointed as a secret service agent. Bigla siyang ginawang secret service agent. Ano niyo ba yung secret service agent? Ito yung mga naggagwardya sa mga presidente. Dito sa atin, di ba, may tawag tayong PSG, no? Presidential Security Guard. Security Guard ba? Tawag na Presidential Security Command yan, no? Oo, yung, ano matawag yan? Group pala, sorry. Security Guard. Yun naman trabaho nila, di ba? To guard, to secure the president. Tama pa rin Presidential Security Group. Yun ang mga trabaho, di ba, ng PSG. Ano? So, ito, ginawa siyang secret service. Imagine mo mula doon sa nagtatrabaho siya lang sa naglilinis, no, nagdadrive, bigla siya naging secret service. Alam niyo, secret service, binabantayan mo yung presidente. Ang ibig sabihin, grabe yung angat at yung privilege na meron siya kasi kahit saan pumunta yung presidente, nandoon siya. Pag pumunta sa ibang bansa, nandoon din siya. Kasama niya yung presidente pag sasakay ng eroplano. No? Imagine mo yung trabaho niyang yun. So, napaka-incredible yung privilege mula sa mababa, ang taas ng kanyang posisyon, pero along with those privileges, ang bigat naman ng kanyang responsibility. Kasi dapat niyang proteksyonan ang buhay ng presidente. Kinakailang handa siya lagi sa paligid, baka mayroong gustong manakit o pumaslang sa presidente. At kung kinakailangan, saluin niya ang mga bala na maaaring sa presidente pupunta, gagawin niya. Ang punto ron, mga kapatid, being a secret service agent was not just an honor, it was also a sacred duty. And the same also, when we got saved, isang privilege na makakilala sa Panginoon. Yung mga naintindihan ko, pagdating sa kaligtasan, hindi naiintindihan ng maraming tao yan. Hindi naiintindihan yan ng mga matatalinong tao sa Europa, sa Asia, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming tao napaka-paham ng utak. No? Sabihin na natin, napaka-paham, parang Albert Einstein. Laging, di ba? Ang kanyang utak. Pero hindi naiintindihan ng kaligtasan. Hindi nauunawaan ang Ebanghelyo.
Ang ibig kong sabihin, yung maintindihan mo na ikaw ay Christian, ligtas, privilege yan, honor yan. Pero merong sacred duty na nakapaloob dyan. No? At yung sacred duty na yan, sundin mo yung kalooban ng Diyos. Ipakita mo sa mundo ang pagkakaiba mo sa kanila. At kung kinakailangan, mamatay ka para sa pangalan ng Panginoong Diyos, gagawin mo. Yun ang sacred duty ng isang Christian. Tama, mga kapatid? So, nakita natin the Christian duty of sanctification enforced. Now, let's go to the second heading. The Christian duty of sanctification empowered. Verse 13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Dalawang bagay. Una, the power of God is our strength. Anong punto nun, mga kapatid? Hindi tayo iniwan ng Diyos sa pamuhay natin, ng pagiging Christian natin, ng ating kaligtasan, sa sarili nating lakas at abilidad. No? Andyan siya. It is God who works in you, both to will and to do. Yun ang sabi ni Paul. Para bang, pwede nating illustrate yan sa isang magsasaka. Ang trabaho ng magsasaka, bumungkal ng lupa, magtanim ng binhi, no? Maglagay ng fertilizer. Ganun din tayo. Para mapalago yung ating buhay Kristiyano, kailangan nating manalangin, mag-meditate ng salita ng Diyos, huwag pabayaan yung fellowship, mag-worship, sumunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang salita. Di ba? But, ultimately, ang Diyos ang nagpo-provide ng sunshine, ng rain, ng oxygen, para yung mga halaman, ay yung mga binhi na itinanim mo doon sa lupa, tumubo, lumago, mamunga. No? Maraming nagtatanim, namamatay rin yung kanilang tinanim. No? Sabi ni June, pumunta sa bahay, nag-usap kami kahapon, sabi niya sa misis ko kay Lisa, alam mo, lahat ng halaman na kinuha ko rito, tinanim ko sa bahay namin, namatay lahat. Baka naman di mo dinidiligan? Di, dinidiligan ko lagi. Ano ibig sabihin? Talagang, minsan kahit anong alaga mo, pwede rin talagang hindi mabuhay. Kasi, sa lahat ng ito, hindi pa pwedeng mawala yung kalikasan, yung gawa ng Diyos. Yung araw, nakakatulong yan sa mga halaman. Yung ulan, nakakatulong din yan. Yung oxygen, yung carbon dioxide. Sino nagbibigay niyan? Ang Diyos. The same also is true. Pananampalataya natin. Nananalangin tayo. Nag-attend tayo ng fellowship. Ginagawa natin yung tungkulin natin bilang Christian. Pero, ang Diyos ay nasa likod ng lahat ng yan. Andiyan siya kumikita sa buhay natin. No? God's working in us. Saan siya nagsisimula? Sabi sa will. Both to will. Sa kalooban daw. So, dito makikita natin, willing comes before doing. Kaya nga, ang pagkilos ng Diyos, doon sa puso, sa kalooban natin. Kasi, hindi naman tayo gagalaw o kikilos ng maayos kung hindi maayos din yung puso natin. Parang walang pinagkaiba riyan, pagdating sa kaligtasan. Di ba? Sa kaligtasan, ano yung galaw ng Diyos sa pagkatao natin? Yung panloob. Di ba? Una, yung isip. Yung puso. Yung kalooban. Pati yung will. Kasi kung hindi kikilos ang Diyos sa will, at iaasa natin sa free will, walang mangyayari. Di ba? Sabi ng iba, may free will naman ako eh. Di ba? Yung paniwala ni Pelagius at yung paniniwala ni Arminius na niyayakap na maraming Arminian sa ating panahon ngayon. Man has the power to choose God. Man has the power to understand salvation on his own. Yung kalooban natin, apektado rin ng kasalanan. Na-paralyze din ng sin. Kaya nga hindi tayo lalapit sa Diyos on our own. Dapat kikilos din siya doon sa kalooban natin, sa puso natin. Para
lumapit tayo kay Kristo. Kaya sinasabi ng Bible, yung lumalapit kay Kristo, hindi naman talaga siya lumapit sa sarili niya eh. Lumapit siya dahil inilapit siya ng Ama kay Kristo. John 6:44, di ba? No one can come to me unless the Father draws them to me. So, ang naglapit ang Ama. No, hindi mo lang naramdaman yun. Kasi ikaw naman talaga yung lumapit eh. Hindi naman yun nanampalataya. Pero sa likod ng paglapit mo, kumilos ang Diyos sa kalooban mo. Ipinaunawa niya yung mga bagay na hindi mo naiintindihan dati. Binigyan kanya ng liwanag na dati ay nalilito ka at nasa kadiliman ng pag-iisip mo. So yun yung ibig sabihin dito, no? Because left to ourselves, we would never choose Him. That's why there must be an operation on our will, enabling us to respond in repentance and in faith. At hindi tumitigil ang Diyos doon. Patuloy siyang kumikilos kahit naligtas ka na. Sa iyong kalooban, He continues to work in our will and our walk. The Holy Spirit convicts us of our sin. So, nararamdaman niyo ba yan? Huh? Are you convicted when you are, when you fell into sin? Nararamdaman niyo ba na mukhang hindi masaya yon? No? Sana hindi mo pinangangatwiranan yung kasalanan mo. Okay. Ako na gagawa yung kasalanan ko dahil dito eh. Dahil doon eh. No? So, hindi. Nararamdaman natin sa sarili natin. Kino-comfort din tayo ng Holy Spirit sa panahon ng trials. Binibigyan niya tayo ng wisdom para maintindihan natin yung salita ng Diyos. So we may apply it in our daily decision and face life challenges with faith. This is God's work. And this work of God's Spirit in us is often hidden. Minsan hindi natin nakikita yan. No, para bang yung napansin niyo yung sarili niyo. O siguro, mga magulang dito, yung mga anak niyo dati, no? Ay ako, ano ba, yung anak ko, kunyari, si Justin, no? Kitang-kita ko yung yung paglaki niya eh. No? Yung mga damit niya, hindi na nagkakasya sa kanya. Yung sapatos niya, mas laki na yung paa niya. Dati, maluwag sa akin. Ngayon, masikip. At sabihin, dati, yung mga damit niya, di ba? Damit ko, pwede niyang gamitin. Ngayon, hindi na. Lalaki na. Pero, napapansin niya ba yun sa sarili niya? Tanungin yung mga anak niya. Napapansin niyo ba yung lumalaki na yung katawan mo, no? Yung damit mo, dati small, ngayon extra large na. No? Hindi naman eh. Parang feeling mo, ganun pa rin eh. Pero, di ba? Di ba? Parang feeling mo, ganun pa rin eh. Ganun din yung kilos ng Holy Spirit. Hindi mo minsan nararamdaman. Pero lumalago ka. Hindi mo nararamdaman, pero nadadagdagan ng kaalaman mo. Hindi mo nararamdaman, pero nagiging conscious ka sa kasalanan. Hindi mo nararamdaman, pero unti-unti mong nakikita ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Tama ba? Yun yung ibig ko lang sabihin na minsan na mysterious din ang pagkilos ng Holy Spirit sa buhay natin. The inner transformation brought about by the Spirit of God is often quiet. You may not feel it moment by moment, but the work is real. Now let's go to the last point. The pleasure of God is the goal. Diba? Sabi niya, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. For His good pleasure. So ano yung goal ng ginagawa ng Panginoon sa atin? Yung kanyang pleasure. Yung kanyang kagalakan. Yung kanyang kaluguran. Minsan mahirap intindihin ito, mga kapatid. Sa totoo lang. We may not fully grasp the vastness of His design or even understand the specific role in it sa buhay natin. How can I please God? No? But, ang trabaho lang natin gawin kung anong kalooban ng Diyos eh. As we seek to please Him, walk in humble obedience, listening to His Spirit through the Word, He will accomplish things through us that go far beyond what we could ever imagine. Tulad ng mga batang maliliit, di ba? No, tulad ng mga bata.
Napansin niyo, di ba? Gustong-gusto niyong tumawa yung mga bata, no? Yung mga batang maliliit, gusto niyo silang patawanin, gusto niyo silang bigyan ng kasiyahan. Yung, yung ngumiti lang sila, natutuwa ka na, di ba? Pwede nating ilagay din yan sa usaping Kristiyano. Sana yun din ang hangarin natin lagi. Tulad ng ikinatutuwa natin na yung mga batang maliliit ay masaya, no? Ngumingiti. Di ba? Pag ngumiti sila, ay, ngumingiti. Di ba? Tuwang-tuwa ka. Bilang Christian, we long to please our Heavenly Father. Maaaring hindi naman natin nakikita yung smile ni God, no? Nakatawa kaya si Lord ngayon. But we know deep within us, alam natin na when we work out our salvation with fear and trembling, it brings delight to His heart. Far beyond we could ever imagine. That is our goal, brethren. To bring joy to the one who saved us. Ang goal natin, bigyan ng kaluguran ang nagligtas sa atin. Tayo manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming napakinggan at napagbulayan ngayon pong hapong ito. Salamat sapagkat tinawag mo kami, ipaunawa ninyo sa amin ang mga bagay na hindi namin kayang unawain on our own. Salamat sapagkat binigyan nyo kami ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. At trabaho namin ngayong ipamuhay ito, ipakita ito sa mundo, makita ng mga tao sa paligid namin ang aming patotoo na kami ay mga Christians, mga believers, at gawin namin ito ng mayroong reverence. Sapagkat alam namin na napakasagrado ng pangalan ninyo, hindi namin ito dapat sirain, hindi namin ito dapat bigyan ng kapintasan sa mata ng mga tao sa paligid namin. Napakahirap, napakasagrado, mahina rin kami, kaya dalangin namin, Panginoon, ang iyong tulong sa amin. Kumilos kayo lagi sa puso namin, sa kalooban namin, upang maging tama ang mga hakbang namin. At salamat sapagkat pinaalala mo kung paanong niligtas nyo kami, kung paanong ang pinaka-ultimate goal ng pagdating ni Kristo sa mundo ay para iligtas ang mga makasalanang tulad namin at ibalik kami sa iyong pamilya, mapasama kami sa iyong mabigyan kami ng kaligtasang hindi namin kayang ipaliwanag ang lalim ng kahulugan, ay dapat maging goal din namin na i-please kayo. Bigyan kayo ng kuluguran sa buhay namin. Tulungan mo kami na maging conscious sa katotohanan ito. That we may please you sa lahat ng bagay na ginagawa namin. Whether we are doing it privately or we are doing it in public. That we may truly please you na siyang nagligtas sa amin. So, tulungan mo kami, Panginoon, sa paghiwalay namin ngayon pong hapong ito, pag-uwi sa aming mga bahay, ang pag-iingat at ang pagpapala ay sumaamin at makarating kaming ligtas sa aming mga tahanan mamaya-maya lamang. Baon ang mga maraming mga aral na aming tinanggap galing sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.